Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katids mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga. Dyan po sa labas ng bansa, sa Mexico, Mexico. Buenas. Buenas dias, Senyor. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, amigo. Ito po, bago po natin tayo'y patuloy po sa ating isa pong katids po na nagpapadala po ng isang treasure marker upang ipadikod, i-analisa po sa atin mga katids. Okay po, bago po tayo magpatuloy sa pag-analisa sa pagdikod, ako po muna magpasalamat po sa ating mga followers, sa ating mga subscriber, sa walang sawang panonood po ng aking YouTube channel, bagamat ito'y maliit pa lamang. Tulungan niyo po mga katids. Sana po ay medyo mag-expand po at lumaki-laki na po yung aking YouTube channel mga katids. Okay po mga katids, ako po ay ito po ay mayroon to yung isa pang kaibigan po ng katids po natin na si Mr. Rolly Adlaon na gumagawa po ng treasure hunting equipment sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga katids, mayroon po tayong made in Philippines na treasure hunting equipment. So, ano-ano po yung mga obra, ano po yung kanyang mga gawa, ay mayroon pong gawa si Mr. Rolly ng gold locator, aurameter, and Japanese wand mga katids. So ito po good news mga katids kasi nga yung kanyang in demand ngayon mga katids ay talagang kilala na at yung kanyang ABS gold locator na mayroon ng history at ginamit yan ng mga katids natin at 8 na po ang nakakuha, nakahits po ng treasure items mga katids. At isa nga po ngayon yan na talagang tuwang-tuwa si Mr. Rolly Adlaon yung gumagawa po ng gold ABS gold locator at yung taga bandang Davao de Oro na nakakuha po gamit lang po kanyang gold locator, ABS gold locator ng 2 gold bar na Burma gold bar dyan sa Davao de Oro. So grabe po. So isang history po at tuwang-tuwa po ngayon ng itong gumagawa po ng gold locator na si Mr. Rolly Adlaon dyan sa Turukan, Zamboanga, mga katids. So ito po mga katids, gusto niyo malaman ang kanyang mobile number, contact ni Mr. Rolly Adlaon, pwede siyang tawagan sa 092626-32843 or pwede kayong mag-message sa isang FB page sa Rolly Adlaon Look mga katids regarding kung gusto nyong mag-avail at bumili ng kanyang mga treasure hunting equipment like gold locator, ABS, gold locator, aurameter, and Japanese wand mga katids. Okay po mga katids, ito po may pinapadala po na bago pong picture. Ito ay analyze at nagpapadikod ang ating katids. Ito po tulungan po natin yung mga gustong mag-comment po. Pwede kayong mag-comment section at pwede rin tumulong magdekod sa ating katids na nagpapadala nito sa ating mga katids. So ito po ay isang picture po na mayroong 3 naka-align na bato. Ito yung aking napapansin dito. So isa pong magandang marker sa mga katids kasi nga ito ay banda medyo sa mga medyo mataas na sa area, medyo bulubundukin na po itong area nito mga katids kasi nga puro kakahoyan na po ang aking napansin dito. So isang talagang legit markers po ito na pwede pong may treasure po ito na di kalayuan katids. So ito pong naka-align na 3 stone na yung isa ay medyo parang triangle shape. Yung isa naman ay medyo rectangle at yung isa naman ay medyo para siyang medyo pagka ano rin square mga katids. So
ito po mga katiits ay sa aking sa pantahan nito mga katiits ay napakaganda pong markers nito mga katiits. At pag ganyang mga katiits, pag ganyang mga alignment, may mga tatlong markers. At ito yung maganda mga katiits, hindi gaanong kalakihan yung bato na ginawang markers mga katiits. So, ang treasure niya mga katiits, mga ganyang maliit lang na mga markers mga katiits, ay hindi yan naglalayo mga katiits sa kinalalagyan po ng ito. Pero pa ako napansin ito mga katiits ay isang puno, isang old tree mga katiits na putol na siya mga katiits. So pwede itong isang matandang ano na rin to puno, pwedeng isang coordinated markers yan mga katiits. So isa po sa medyo duda ko ito sa isang puno nito at medyo para siyang old tree na talaga at parang patay na siya. At iyan ay isang connected as sign and markers mga katid sa tatlong naka-align na bato dito mga katids. So ito po mga katids ay aking na analisa na ito yung nagpo-form siya mga katids ng triangulation mga katids. So tama lang, tumpak din yung kanyang pagkalagay ng old tree na yung putol na kahoy sa bandang nakapoint po sa bandang north area mga katids. So ang ganda nito mga katids dahil isa para siyang nakapyramid mula dyan sa tatlong naka-align na bato na ngayon ay ginagawa ngayon ng isang marker mga katids. So ito po napakagandang jackpot po ito mga katids, nagpapadala ng markers nito mga katids sa atin po. So ito mga katids sa aking nakikita pa rito ay isang coordinated markers tong puno mga katids. Okay po, dito po sa isa pang ako yung napapansin. Ito pong middle na isa sa tatlo pong naka-align na bato ay i-check nyo po, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator po katids. Kasi nga, pwede po, nandyan po sa middle, sa tatlong naka-align na bato, yung items. Ay i-detect nyo po yung mismong bato, yung kabuuan ng bato. At ito po yung para siyang pyramid or triangulation na yung bato niya. So, pwede nyo pong i-detect ng metal detector or gold detector po katids. Kasi nga, duda ko po na pwede po yung items ay nasa in the middle of tatlong nakahilira mga katids. So, ito po mga katids napaganda rito kasi mula dun sa puno. Mula dyan sa punong putol mga katids na aking nakikita, napapansin, ay tamang-tama talaga matis doon sa gitna ng isang tatlong nakalain na bato at may form na triangle mga katids. So ito po mga katids ay napaganda pong pangitain at pwedeng magiging ito nga mga katids eksakto po yung kanyang triangulation sa mula dun sa putol na puno at saka dyan sa nakahilirang tatlong batong na ginawang markers mga katids. So, eksakto po, ay mukhang tamang-tama po yung ating pagdidikot, pag-analisa na yung putol ng kahoy and at saka yung tatlong bato na nakahilira as marker ay nasa triangulation po yung kanyang forma ng kanyang pagkaposisyon mga katids. So, eksakto po. Yung sabi nga kanina mga katids, i-check po yung sa gitnang bato na pwedeng nandiyan po yung item mga katids. Pwede nyo i-detect yan ng metal detector or gold locator mga katids. Or else, pwede nyo pong i-check po yung apat na sulok from east. Pwede nyo pong tingnan mula sa east, then west, at yung of course yung north, at saka yung opposite na south mga katids. So pwede niyang tingnan sa 1 meter o 2 meters, pwede niyong i-detect po ng metal detector or scanner
or ano no or gold locator mga katiits. So napakaganda po itong markers nito dahil ito'y medyo hindi kalakihan ng mga markers nito at ito mga katiits pag mga ganitong markers na maliit at medyo nasa liblib na lugar, ang item sa mga katiits hindi po yan lalayo mismo sa kinalalagyan po ng marker. So i-check nyo po, i-detect nyo po ng metal detector and or gold locator mga katiits. So ito po mga katiits ay napakaganda po ng isang markers nito at possible na possible yung items na nandiyan po sa tatlong bato nito mga katiits. So, pwede nyo po rin mga katiits, i-check po yung putol na kahoy, pwede nyo rin i-detect yan. So, isama nyo kasi nga, kasama yun sa triangulation mga katiits sa aking pag-analisa dito. So, hindi lang yung sa middle na center ng tatlong naka-align na bato, pwede nyo rin i-detect po yung isa nasa kanto ng triangulation at ito yung isa rin sa kanto na nagpo-triangulation. So, yung tatlo na mga katiits, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator. Kasi nga, sabi nga, pag mga ganitong maliliit na marker ay nandyan po mismo dyan sa malapit ang item na yan mga katiits. So, yun nga, eksakto mga katiits, yung aking pag-analisa, triangulation, at mismo yung gitna, yung middle na bato na naka-align, i-check nyo pa mga katiits. Pwede po nyong i-check nyo ng metal detector kapag may na-detect yan, ay positive na positive yan mga katiits. So, napakaganda po ng isang marker nito mga katiits dahil nga ito'y positive na positive at legit mga katiits. So ito po madalas ang ginagawa kasi ng Hapon, yung mga form na triangulation, pwede pong mga ganyang tatlong mga realignment ng mga minsan punong kahoy, mga rocks, at ganyan po yung mga kanilang mga strategy, mga sekreto para mabilis po nila malukit pag ito'y kanilang i-retrieve na po o pwede na nilang kukunin sa mga pagkatapos ng gira noon mga katiits. So ito po, napakasimple at ito'y napakagandang markers ng mga katiits kasi nga sabi ko nga kapag maliliit po yung markers, nandyan po yung items mismo sa malapit yan mga katiits. At ito po mga katiits, ako po'y nagpapasalamat po sa mga masugid kong supporters at mga subscriber at walang sawang nanonood po sa aking YouTube channel mga katiits. Okay mga katiits, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po na aking pagdidikod sa aking pag-analisa ng mga pinapadala po ng ating mga katiits, nating treasure hunter para matulungan sila sa paglulukit po ng item kung saan to pwedeng nila makita mga katiits. Okay, salamat sa pagtitiwala mga katiits sa aking pagdidikod at harinawa tayo'y makahisna at matukoy natin yung mga nakatagong kayamanan ng Yamashita Treasure mga katiits. Okay po mga katiits, muli ako'y nagpapasalamat at yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking video pang ipapalabas. Maraming salamat po. God bless us. Always use sa inyo mga katiits.